hanggang Sabado sa DZRH. Salamat naman, meron ng lunas. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. An ounce of prevention is better than a pound of cure. Kaya para sure, atin nang pakinggan ang palatuntunang pangkalusugan. Narito ang programang Lunas. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng BioVital Holistic Center. Hotline 448-7625. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po sa ating palatuntunang Lunas. Ngayon po ay Sabado na naman ng gabi mga kaibigan. Ako pong muli ang inyong kapartner sa Clean and Healthy Living, Chris Capulso. Kapag Sabado po ng gabi, pinag-uusapan natin mga likas, mga natural na pamaraan para malunasan ang ating iba't ibang problema sa kalusugan. Kaya naman ang ating resident doctor kapag Sabado ng gabi, walang iba kundi si Dr. Likas, Dr. Sunny Viloria. Doc, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi, Chris, at sa lahat ng nakikinig, at saka magandang gabi din sa magandang kasama natin ngayon. Ay, pwede. Ito ay, nabanggit na rin, Doc. Ano? Ito po ay taga-Organic Acai Berry, Vice President for Marketing. Isa siyang nurse, international nurse. Pabatiin muna natin si Miss Cathy Salimbangon. Miss Cathy, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi, Chris. Magandang gabi, Doc. And sa lahat ng listeners natin, nationwide, magandang gabi po. Ayan, at tayo ho sa Metro Manila napapanood sa Channel 9 sa Cable Link, Channel 25 sa Sun Cable, Channel 55 sa Signal TV, at sa marami pang lugar, kabilang na ang Tawi-Tawi. Tawi-Tawi ang kabisado ko talaga. Channel 1 tayo sa Tawi-Tawi. Ayan, ha. Pag-uusapan ho namin mga kaibigan tungkol po sa sakit sa puso. Nako, usong-uso ho yan. Ha? At sinasabi, lalong-lalo na't tumaas daw po ng 40% ang insidente ng mga may sakit sa puso, lalo na yung sa alta presyon, ha? Nitong nakaraang 10 taon, 40%, kanya ang itinaas. Bakit kaya? Kung meron kayong katanungan, pwede kayong mag-text sa amin sa 2299. Lalagay lamang po sa inyong text, Lunas, L-U-N-A-S, space, yung inyong katanungan, space. Pangalan po ninyong address, isend sa 2299. Dok, ano ba ang dahilan? Bakit ang dami nagkakasakit ng sakit sa puso? Stress. Kasi yan, no? Stress. Alam mo, gusto ko muna iklaro, no? Yung sinabing sa loob ng 10 taon, malaking pagbabago sa tinatawag nating health landscape. Before, ang most common diseases ay yung tinatawag natin infectious diseases. Ngayon, nagkaroon ng health transition more on chronic degenerative diseases. Kasama dyan, sakit sa puso, alta presyon, cancer, which are very common, asthma, and so forth. No? Deadly diseases. Deadly diseases. And then, these are also correlated na stress-related ng mga sakit. Stress, napakalimbagay, no? Isa yan. When you have to qualify din ng stress. Meron kang tinatawag na biochemical stress, which is nanggaling sa pagkain from the chemical exposures. Meron kang environmental stress, yung electromagnetic field. Alam ba yun, itong electromagnetic field na ito nakaka-apekto din sa ating puso? Uy, oo, may nagkakwento sa atin yan dito sa programa natin. Yung ECG, that's a form of kuryente. Na-apektuhan yung electromagnetic field with that, no? Meron ka ding psycho-emotional stress, ibig sabihin, kapag yung kasama mo ay ayaw mo, nagkakaroon ka ng stress, tipong ganyan. Hoy, ikaw talaga. Pag ayaw sa partner mo, ganun. Kaya nga, di ba? Sige. So, ang dami-daming klase ng stress that we also have to consider. Kaya, mas marami nagkakaroon ng sakit na tinatawag na chronic degenerative diseases, and one of the most common ay heart-related. Heart-related. Lalong-lalo na kapag mga bata pa lang, estudyante, mukhang ini-stress na ng mga magulang. Well, totoo yan, no? At saka yung mga bata ngayon, malaking stress sa kanila. Alam mo kung bakit? Lalo those are working at the call center. Yung gabi, ginagawa nilang araw, they do not produce yung what you call the growth hormone. Kasi dapat continue sa production ng growth hormone until you reach the age of 30. Pero kapag 30 pababa na yan, pababa na ng pababa yung production nito. So, pag nawalan ka ng growth hormone, mas mabilis kang tatanda. At napakataas ng turnover ng employees sa
call center because of the stress. Yung sinasabi, mas mataas ang aming night differential, Malaki- 20%. Yeah. Sabing ganyan. Mm-mm. Mas mataas ang allowance pag panggabi ka. mas malaki Ayun sweldo. pala. Kulang Mas pa malaki pang sweldo. hospital. Kaya lang kulang pa sa pang-hospital. Yun lang, ang masama nga dyan, buti nga sana, halimbawa, fix ka, sa umaga ka, tapos sa gabi ang pasok mo. Shifting. Dito shifting eh. Every 2 weeks Nagbabago. nagbabago. Malaking Oo. yan. Malaking dagok yun sa katawan. Ayun. Nasisira yung biorhythm ng pasyente. Biorhythm. Kaya hirap na hirap minsan matulog. At minsan nagkaka-insomnia, di ba? At saka alam mo, ang tendency niya, kung may insomnia siya, bago mo yan, iinom muna ng alak. Oo, tama ka. Oo, Tama. yan. Then Oo. while nagwo-work sila, sigarilyo ng sigarilyo, Oo. yosi. Mga sunog baga dyan sa MOA. Pag Yeah. nandyan ako, may dyan eh. Mm. Merong call center dyan eh. Oo. Naku, pag nadaanan mo, parang merong nasusunog dun At sa tapos kanto. maraming kape. Ayan, Patapangan pa ng kape. So you can see, libre ang kape, ikaw naman. kahit Kwan to naman. sawa. Yun nga ina-offer nila eh. Parang di ka matulog. Kasi sinasabi din ang kape is an antioxidant. Oo. Pero depende sa klase ng kape. Dahil noong kapanahon okay. natin, pag sinabi mong kape, isang klase ng kape. Mm. Pero ngayon may kapeng malamig, kapeng mainit, Oo nga. super concentrated, Oo. and so forth. Sinamo Oo. pa ako Sige, mas nauna kami. ano bang maaaring sintomas, Dok, kung ang pasyente may sakit sa puso? Kasi karamihan sa mga Pinoy, di naman pupunta ng doktor pag di pa malala eh. Oo. Ang unang-una, kasi maraming klase ng sakit sa puso, no? Pero meron tayong mga infectious type, nagkaroon ng rheumatic heart disease. Pero ngayon, mag-zoom in tayo sa particular na stress-related, which could be ischemic heart disease, no? Pagbigat ng dibdib, particularly pagpapalpitate, these are signs. O kaya, in extreme cases, bakit itong kaliwang braso ko ay medyo namamanhid? Oo, no? yan, tama. Ito yung mga senyalis niya. Bakit yung sa tapat ng aking puso at tapat sa likod ng tapat ng puso ay bumibigat, no? Those are maaaring sabihin natin senyales na maaaring nagkaka-develop kayo ng sakit sa puso. So, napaka-importante at this point na huwag nyo na tatanungin sa amin, huwag nyo na ite-text, Doc, ano gagawin ko, bumibigat ang dibdib ko. Patingin na po kagad kayo sa cardiologist. Geologist, Specialista sa puso. Oo. Pero may mga iba bang pamamaraan para malunasan itong problemang ito? Well, depende, no? Of course, yung sinabi natin, paano mo maiwasan ng stress? Kailangan kong kumita ng pera. So, kailangan i-adjust mo na lang yung pagkain mo, something to strengthen your heart. Isa pang that I always try to reiterate sa mga tao, ang lamig ay napakalaki ng factor or napakalaki ng impluwensya sa ating puso. Wag na wag po kayo magte-take ng anything malamig, and even those people working at the call center, hindi pwedeng mainit dahil masisira ang kanilang mga computer. Parang dito sa atin. So, excess exposure sa lamig ay hindi rin nakakaganda, particularly for the heart. So, completos ricados ang mga tao sa call center, no? So, even yung pagkakape, that can cause palpitation. Naman. May joke nga nun eh. Kaya ako ninenervyos dahil wala kang ginawa, kundi kape ng kape. Kaya dapat alisin mo yung kape para hindi ka nervyusin, which can cause palpitation. Ano nga na nag-enjoy ikaw, pinapansin mo pa. Kape. Uy, paano kung problema mo yung boss, na-stress ka sa boss mo? Hindi mo naman siya, pwedeng mo, palitan boss mo. yung boss mo, no? Ikaw ang papalitan. Ikaw ang papalitan noon, sinabi mo. Paano nakatutulong, Doc, yung mga alternative medicine kung tawagin nila, mga natural na pamamaraan sa panggamutan tulad ng laser baculation? Paano nakatulong? Ang laser baculation kasi, explain muna natin, no? This is an alternative for chemotherapy for bypass or angioplasty. Sa pamamagitan ng laser baculation, yung mabara sa circulation, which commonly, no, kadalasan ang cause din ng pagbara ng circulation ay yung atherosclerosis, which is secondary sa excess na pagkain natin na mataba, maseba, mantikang pagkain, ng maaalat at matatamis. Lahat yan, kapag chronically kinakain natin everyday, nagkakaroon kayong atherosclerosis which causes hypertension, which kapag tumaas ang presyon, nagko-compensate yung puso nyo, nahihirapan, no? So, basically, yung ginagawa ng laser baculation para alisin yung mga bara sa circulation. Now, you also have to consider the two things, no? Una ay yung sinasabing paglapot ng dugo, at second ay yung pagbara o pagkitid ng daluyan ng dugo, no? And then, of course, pag sinabi natin yan, both components ay mangangailangan ng oxygen. Pag sinabi natin kailangan natin ng oxygen, kailangan paluwagin ang daluyan ng dugo at palabnawin ng dugo. Kaya para ma-maintain na healthy ang ating puso.
Pero Doc, sabi ko nga, karamihan sa mga pasyente, Mm. wala kasi nararamdaman kaya hindi nagpapatingin sa Totoo yan. doktor. Kaya nga, Paano malalaman kung halimbawa patungo ka na ron, may nagbabara na pala dyan? Kasi may isa akong kakilala, mm, sinasabi niya lagi, nung huli ako nagpatingin, bata pa ako mm, huli daw siyang bumisita ng doktor, ano? mm, Kaya lang, isang beses lang siya na-stroke. Yun na, diretso na. katapasan na. Alam mo, totoo yan, may mga cases kasing sabihin natin walang nararamdaman yung pasyente. Yet, merong incidental findings, no? Ilang pasyente ko, mga seaman, ngayon, pag nag-2D echo sila, may findings. Pero sasabihin nila, ako yung nakakapag-jogging pa. Usual lang activity ko pa, I'm healthy. Pero bakit sa 2D echo, may findings. So, hindi pa rin sila binibigyan ng go signal or ng clearance, no? And then, you know what we do? We were so successful with that. In such a way, ginawa ko yung laser biochilation. In 10 sessions, na-approve, nakaalis yung pasyente, yung seaman. I was talking to him the other day, no? Malaking improvement with that. Nalinis ng daluyan ng dugo. Ito yung mga silent type na tinatawag natin, no? Now, another thing you have to consider, hindi kasi minsan binibigyan ng pansin ng mga doctors yung lamig, no? Na nakaka-constrict, nakakapagpa-kipot ng daluyan ng dugo. Example, bumili ka ng 1 kilong karne. And then in ordinary temperature, makikita mo yung volume ng karne, malapad, malaki. Tama. Pero once you put it in the freezer, na mababa yung temperature, magko-contract yan. So lahat ng circulation doon, nakapaloob doon, ay maiipit. And then even the act of angiogram, minsan nagkakaroon ng sensitivity, mismo yung daluyan ng dugo ay kumikipot during the process. Alam mo, dati, marami sa mga doktor siyempre magkakaiba ang mga doktor, hindi niniwala sa mga paliwanag mong ganyan. Pero alam mo ba, nadadagdagan na yung mga doktor na niniwala, nagsasabi na rin mula sa dati kong, hindi ko na lang, siyempre ako mababanggit ang pangalan. Pero yung mga paliwanag ng ganyan, ganyan na rin sila ngayon magpaliwanag. Well, ako I'm talking about based from my experience, no? At saka based from my training in Chinese medicine. Kasi totoo naman yun nung nag-aral tayo ng medisina sa Western Medicine Hospital, no? Hindi to tinuro. Even yung cleansing, hindi yan tinuro. Kahit ako, I have to admit, until na-try ko yung cleansing para sa mga pasyente, that's the only time I was already convinced na cleansing can really do a lot for the patient. And then, particularly ang generation ngayon, ang daming antioxidants, ang daming food supplements, and then sinasabi pa rin, hindi nakagagaling, no? I'm not going to contest that, no? Pero I would say there is a certain gray area. May mga kaso talagang inaalis ko na yung ethical drugs nila at mas gumaganda yung pakiramdam nila with the food supplements also. So, ibig sabihin papunta sa mga natural na pamamaraan ng mga pasyente ngayon. Yes, totoo yan. Kasi kahit yung malalaking pharmaceutical companies, silently, they already sila crawling mismo, towards that. May mga food supplement na rin sila. Pero gaano kahalaga na dapat tama ang dami ng kinakain mo, bawa prutas, gulay, o kung supplements man, kung hindi ka man gaanong kumakain ng gulay at prutas, gaano ito kahalaga sa pang-araw-araw, lalo-lalo na sa mga taong may sakit sa puso. Unang-una, yung sinabi mo konti na yung kumakain ng prutas at gulay ngayon kasi minsan mas mura pa yung dilata. Tama ka naman doon. And vegetables, no? Magkano ngayon ang di ba, gulay? Mahal. And then, ang another thing that kaya nga, ni-reintroduce itong mga food supplements. As the name implies, supplement siya, yung mga kakulangan kailangan sustansya, maaari natin makuha with this, no? Example, isa sa pinakamaganda para sa puso is coenzyme Q10, which you can find ordinarily in certain fruits, no? Pero hindi ito nare-realize. Pero when you give that coenzyme Q10, mamaya i-discuss about yung asahi, which I find also very, very na maganda para sa mga pasyente, no? It really can help patient. Kaya I chose this topic kasi for the past 2 weeks, no, I tried talaga para sa mga pasyente using this product, no? And ang ganda ng improvement. Sinasabi nila ang asahi ay may pinakamataas na ORAC value, pinakamataas na antioxidant. Pag-usapan natin, Doc, sa ating pagbabalik, ano ba ibig sabihin ng antioxidant? Ano bang nagagawa? Kailangan ba mataas ang antioxidant level ng isang prutas para maging, o ng gulay, para maging epektibo, maging efficient? Pag-uusapan namin yan, mga kaibigan. Kaya kung meron kayong katanungan, pwede na kayo mag-text. 2299, lalagay po sa inyong text, Duna, space, yung inyong katanungan, space, pangalan po ninyo at address, send sa 2299.
0999. Oras natin mga kaibigan, 14 na minuto bago mag-alas 8 ng gabi. Ang programang ito ay hatid sa inyo Star City tayo! Sama kami! Pangitinas sa labas ng Star City. Nag-uumapaw sa tuwa, I am so lucky. Ako na yata sa mundo ang pinakamasaya. Nang tanggapin mo ako, umonga ka. Yahoo! Yeah! Yeah! Pinakamasaya. Nang tanggapin mo ako,